Sa bugta, importante para kanid. Taya na ini sa bugta. Iman, kapanahon, ikaw nagkatag na panahon. Tanadahon mo sa kalibutan. Aman sa hinihulong na magulaanon. Aman na ini tag-agala. Mr. DJ, para sa akin ito, sana ay okay sa'yo. You know what? You better sing along. Alright? Ako'y nasa Malate, alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy itong magandang babae na nakabibighani sa aking
mga mata. Ang di ko lang alam ay manloloko lang pala. Bumanat sa'kin ng nagtuturo na siya. Hindi pa kami on upang di mahalata. Siya ay nagpayabang, nagmemenes siya. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong lukuhin. Kung ako'y muling iibig. Kulang. Hanggang ngayon, marami ang naniniwala rito. Maaari ka raw dapuan ng sakit, maging sa katawan, sa puso o isipan. Maaari rin daw itong makamatay. Sa Pilipinas, marami raw mangkukulam at nakilala ng investigador ang ilan sa kanila. 20 anyos pa lang si Dan. Pero ang kakayahan niya sa pangungulam di raw matatawaran. Sa murang edad niya kasi may mga nakulam na siya. Ang pangit nga lang nito, hindi porket marunong ka, magaling ka na. Dahil ito, may karma. Ito tinatawag ng may buwelta. Pag gumagawa ka nito, mayroong masamang nangyayari sa'yo. Ipinakita niya sa amin ang paraan ng pagkulang, pero hindi raw ito ang kompletong proseso. Nagtirik siya ng kandila at bumigkas ng dasal. Inilabas niya ang manikang gawa raw sa damit ng mismong kukulamin niya. Ito daw ang kumakatawan sa taong gusto mong ulamin. Inilipat niya ang kaunting material mula sa manika patungo sa botelya para masaktan ang taong gustong kulamin. Ang paglalagay daw ng insekto sa loob ng manika o kaya pagpasok rito ay maaari rin daw magdulot ng sakit sa katawan. Hindi ka na makakatulog. Makakatulog ka para ka may insomnia. Makakatulog ka mga isang oras at kalahati. Tapos kaya ko rin palakihin yung tiyan, patabain yung isang paa. Bagamat may nasaktan, wala pa raw siyang napapatay na tao dahil sa kulam. Pero pag lumampas na ako ng mga 30, 25, kaya ko nang kumitil ng buhay. Pero hindi ko naman iniisip na umabot ako sa ganon. Ang bahay na ito sa Nabotas, pag-aari daw ng isang mangkukulam. Si Violi. Sa gitna ng gabi, ito ang gawain niya. Naglalakad sa tabing dagat upang tawagin ang Panginoon niya. Kamatayan! Kamatayan! Magpakita ka na sa akin! Tila balot ng kababalaghan ang buong paligid. Sa labas ng kanyang bahay, makikita ang mga nakasabit na manika. Pati sa loob, tila dekorasyon ang nakabikting mga manika. Basta pag ako nagalit, talagang ginagawa kong laruan yan. Isa magano yung minsan ginaganyan ko, sinasaktan ko talaga yun pag ako nagalit. Isa sumisigaw yung manika maliit, parang bata. Mga pangalan yan, may mga pangalan yan. Sa bawat manika, may nakasulat na mga pangalan ng tao. Nagtitirik siya ng kandila sa kanyang itinuturing na altar. Dito makikita ang larawan ng pumanaw na asawa at ang guhit daw ni kamatayan. Dito raw nanggagaling ang kanyang kapangyarihan para makapaghiganti sa mga may atraso sa kanya. Oo, inamin ko, makukulang talaga ako. Pag ako nagalit sa kanina, gagawin ko. Sa pagtawag ni Violi sa altar, makikita ang pagtangis ng isang naghihirap ang kalooban. Magno, bumalik ka na, Magno! Bumalik ka na, Magno, parang nangawa. Habang ang kanyang mga anak tila ayaw mapakinggan ang kanyang sigaw. Kamatayan! Bakit? Tatakot-takot kaya sumisigaw naman. Na ano yung sinisigaw niya? Kumatayan. Maya-maya pa ay napagbuntunan na niya ng galit ang kanyang anak. Sobra na kayo, ah! Sige, ulitin niyo yan! Nay, tama na. Gayahin yung mga tao nito! Huwag niyo papihin! Sobra na kayo! Kaya ka doon na! Sobra ka na!
Tinawag niyo kay Joey, huwag katulad ng mga tao dito. Nay, tama na, Nay. Nay, tama na po, Nay. Nay, Nay. Baba na. Baba ka na dali. Lumabas ka na, Tom. Lumabas ka na. Ha? Ayo, ha? Ayaw ka sa Ilang saglit pa lumabas ang galit niya sa kapitbahay. Kaya, pati yung sa bahay. Kung gano'n ka na ba, hindi ka sa akin? Ha? Lupong ka na ako, ha? 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 Ikaw lang niya katutong kaman na katakin. Sa buong pagdating sa bahay. Pangalan ng mga kapitbahay ang nakasulat sa manika. Makikitang sa kanila talaga nakatuon ang galit ni Pioli. Karamihan sa kapitbahay ni Pioli walang bilib sa kakayahan niyang mangulam. Ilang beses na niyang sinabi sa akin na kukulamin niya ako. Pero awa ng Diyos naman, wala naman akong naramdaman o ano man. Para ba yung pananakot lang? Nagkakaisa sila na may diferensya si Pioli sa pag-iisip. Dagdag pa ng isang kapitbahay, mas takot sila sa maaaring gawin ni Pioli kapag wala siya sa sarili kaysa sa sinasabi niyang kakayahang mangulam. Magsisi kayo, ubasin tayo niyo. Sunugin mo lang yan. Kulang. Luma ng paniniwala sa modernong panahon, pero di pa rin mabura sa ating kultura. This is the whole dance of Pag-aapir-apir with the kulintang music at the background. And so we'll see how did the magical butterfly directed Putri Malayla Malano Gandingan Radyo Mangandiri back to Agama Niyog in this dance.